5 taon ang muling lumipas. Mami, bakit hindi kami sa regular school nag-aaral? Tanong ni Caleb kay Sabrina habang siya'y abala sa paghuhugas ng kanilang pinagkainan. Ang mga bata ay naglilinis ng lamesa matapos ng kanilang tanghalian. Napatingin siya sa kanyang anak. Mula na magdesisyon siyang i-homeschool ang mga ito, madalas na nag-uungot si Caleb. At ngayon, tila muling nagtanong ang batang ito. Hindi niya masisisi ang kanyang mga anak sa pagnanais na maranasan ang buhay sa regular na paaralan. Nagsimula na rin siya mag-alinlangan kung tama ang ginawa niyang desisyon. Ang kanyang poultry at piggery business ay nagbo-boom. Salamat sa pamana ni Lala na umabot ng halos 60 milyon nang maibenta niya ang lahat. Nagulat siya na sa kanya nito ipinamana ang lahat ng ari-arian nito. Isang pamana na tila kumikilo sa sarili nitong paraan nang mapapabuti ang kanilang buhay. Ipinagbili yon ng lahat ni Ram. Ang lalaki ang nakatulong niya sa lahat. Hands-on siya sa business at si Ram ang kanyang kapartner. Wala silang relasyon, subalit malapit sa bata ang lalaki. Madalas silang napagkakamalang mag-anak na kanilang mga tauhan, ngunit ang tunay na relasyon nila ay nakatuon sa kanilang trabaho at sa magandang pagkakaibigan. Ang mga apartment na ipinatayo nila sa bayan ay puno ng mga umuupa at ilan din ang kanilang mga commercial building. Ang buhay nila ngayon ay puno ng kasiyahan at kaayusan. Malayo sila sa kabisera, malayo sa lahat ng gulo. Nai-enjoy nila ang kanilang katahimikan na pamumuhay. Mami? Tinawag siya ni Calvin, ang isa pa niyang anak na natapos na rin sa kanilang gawain. Tapos na po kami. Okay, doon na kayo sa study room nyo. Mamaya may online class pa ako. Sabi niya. Sabik niya muling buksan ang mga libro ng kanyang mga anak. Nakangiti siya habang pinapanood ang mga bata na naglakad patungo sa kanilang study area. Nagbigay siya na mabilis sa suyap kay Ram na abala rin sa kanyang sariling gawain. Bumalik si Sabrina sa kanyang pag-aalaga sa mga kagamitan. Sa pag-iisip, sinubukan niyang balikan ang mga nakaraang taon. Nagsimula sila magsikap mula sa wala at ang kanilang pagsusumikap ay nagbunga ng magagandang bagay. Ang pinakamasarap na bahagi ng kanilang tagumpay ay ang pagkakaroon nila ng oras para sa isa't isa, sa kanilang pamilya, sa mga simpleng bagay na madalas na hindi nito namamalayan sa kabila ng abalang buhay. Isang araw, habang nagkakape siya sa kanilang veranda, tinanong siya ni Caleb muli. Mami, bakit po parang iba tayo sa iba pang pamilya? Lahat kasi ng mga kaklase ko sa online class ay nag-aaral sa regular na school. Pumagit na siya sa pagitan ng pag-inom ng kanyang kape at pagtingin sa malawak na tanawin mula sa kanilang bahay. Alam mo anak, hindi naman importante kung saan tayo nag-aaral. Ang mahalaga ay natututo tayo at nagkakaroon tayo ng pagkakataong mag-aral na maayos. Sa ganitong setup, mas natutok natin ang sarili natin sa mga bagay na gusto natin at natututo tayo mula sa bawat araw. Nakita niyang hindi pa rin kumbinsido si Caleb. Ngunit hindi siya nag-atubiling ipaliwanag ang kanilang desisyon. Naiintindihan ko na gusto mong maranasan ang regular na school. Pero ang homeschooling ay nagbibigay sa atin ng oras at pagkakataon para mag-explore ng iba pang mga interes. Hindi lang to tungkol sa pag-aaral ng mga leksyon sa paaralan. Ito rin ay tungkol sa buhay at sa kung paano natin nakikita ang mundo. Tila nag-isip si Caleb. At saka siyang ngumiti. Sige po, Mami. Pero sana balang araw, matry din namin ang regular na school. Pwede natin pag-usapan niya sa hinaharap. Pero sa ngayon, mag-focus tayo sa mga magagawa natin at paano natin magagamit ang oras natin na mabuti. Sagot niya na may halong pag-asa. Minsan naiisip niya Sabrina na sa bawat tanong at pangarap ng kanyang mga anak, ay naalala niyang kanyang sariling mga pangarap at ang mga pinagdaraanan niya noong bata pa. Ang bawat hakbang sa buhay ay isang paglalakbay na puno ng pagsubok at tagumpay. Ngayon, habang pinapanood ang kanyang mga anak na nag-aaral at naglalaro, batidiyang hindi lamang nila tinatahak ang landas ng pagkatuto, kundi pati na rin ang landas ng pagmamahal at pag-unlad bilang pamilya. Minsan,
Ang pinakamagandang bahagi ng buhay ay hindi nasusukat sa mga tradisyonal na pamantayan, kundi sa mga pagkakataon na binibigay natin ng ating sarili at ang ating pamilya ng pagkakataon na maging tunay na masaya. Bumalik na ang bata sa kanyang ginagawa. Pinagmamasdan niyang kanyang mga anak habang siya ay patuloy sa pag-inom ng kape. Wala siyang kamalay-malay na dumating na ang sasakyan ni Ram. Bigla tong sumulpot sa bintana at ginulat siya. Nakakainis ka. Pinalo niya to sa braso. Bakit hindi mo sinabi na gugulatin mo ako? Baliw ka talaga. Pinalo nito ang kanyang noo. Nakapagpalagayan na nito ng loob at doon niya na-realize na napakakulit pala taga ng taong to. May ginugulat bang sinasabi ang gagawin? Baliw ka? He? Isang hampas na naman ang pinalipad niya dito. Kumain ka na ba? Doon na taga dumaan ng lalaki sa bintana. May dala ko. Saka inilabas ang plastic na may lamang pagkain. Papa! Nagmamadaling lumapit sina Calvin at Caleb. Nag-uunahan pa ang mga bata upang makakandong kay Ram. Aba, at ang aking mga kids. Sabay na binuhat ni Ram ang mga bata. Namiss niyo si Papa? Opo, sobrang miss. Sagot ni Caleb. Papa, nakalimutan niyo atang pabili namin. Usisa naman ni Calvin. Anong pabili? Walang alam si Sabrina sa mga pinabili ng dalawang bata. Hindi ko malilimutan yon. Saka kinuha ni Ram ang 2 bola na pang-basketball. Gusto niyo maglaro? Tanong niya sa mga bata. Opo, opo. Nagwewega na sila. No, saway niya. May online class kayo, remember? Paalala niya. Oh, may online class pala kayo eh. Mamaya na lang after, okay? Ibinaba ni Ram ang 2. O sige na, mag-aral na kayo mabuti. Pero, hihirit pa sana ang mga ito. Subalit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inis. Sige po, doon muna kami. Hindi makatingin ang mga ito sa kanya. Tara na Caleb. Nagtatakbo ang 2 palayo sa kanila. Napansin naman ni Sabrina na nakatingin sa kanya si Ram. What? Asik niya dito. Nakakatuwa ka talaga. Sagot ni Ram. Alam mo, kahit na anong gawin mo, hindi ka pwede magalit sa mga bata. Hindi mo yata napapansin na kahit anong gawin nila, gusto nilang pasayahin ka. Parang ang dami nilang gustong gawin, pero ayaw sumunod sa mga patakaran. Sabi ni Sabrina, kahit napansin niyang hindi niya mapigilan ang pagngiti sa kabutihan ni Ram sa kanyang mga anak. Hindi ba't minsan nahirap silang kontrolin? Si Ram ay tumawa. Ang mga bata may mga pangarap din sila. Kaya naman hindi mo rin pwedeng pigilan ang kanilang kasiyahan, di ba? Isa lang ibig sabihin yan, nagmamalasakit sila sa'yo. Nakangiti si Sabrina. Sumang-ayon sa sinasabi ni Ram. Hindi niya may kakaila ang ligaya na dulot ng pagkakaroon ng Ram sa kanilang buhay. Ang kanyang suporta at malasakit ay nagbigay sa kanya ng lakas at inspirasyon na patuloy na magsikap para sa kanilang pamilya. Salamat Ram, sabi niya Sabrina na may pagpapahalaga. Minsan kasi, nawawala ako sa tamang direksyon. Pero sa mga simpleng bagay na ginagawa mo, nare-realize kong halaga ng pamilya at ng suporta mo. Ikaw naman, masyado ka mabigat sa sarili mo. Sagot ni Ram. Walang problema. Ang malhagi natutulungan natin ang isa't isa at nagiging masaya tayo. Nagpasya si Sabrina na maglaan ng oras para sa sarili niya at sa kanyang pamilya upang hindi siya malubog sa trabaho at sa iba pa mga responsibilidad. Ang simpleng moments ng kasiyahan kasama ng mga bata at si Ram ay naging mahalaga sa kanya at ito ang nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal at ang pagkakaintindihan sa bawat isa. Habang ang mga bata ay nagtatakbo papuntang study table, natapos na rin ang pag-uusap nila ni Ram. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ngunit ngayon, ay may bagong pananaw sa kung paano niya dapat pahalagahan ng oras kasama ang kanyang pamilya. Minsan ang mga simpleng bagay ay may pinakamalalim na kahulugan at ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang patuloy na magsikap at magbigay ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Balik tayo sa mga plano natin.
Sabi niya sa sarili habang tinatapos ang kanyang kape. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon na magsimula muli at gawin ang pinakamahusay na maaari natin para sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap, nagpatuloy siya sa kanyang mga responsibilidad. Ngunit lagi may paalala sa halaga ng oras na ginugugol kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Natutunan niyang hindi lamang ang pagsusumika para sa tagumpay ang mahalaga, kundi para na rin mapagbigay halaga sa bawat sandali kang nakasama ang pamilya. Ang tunay na halaga ng buhay. Matapos na pag-uusap nila ni Ram, nagpatuloy si Sabrina sa kanyang mga gawain habang ang mga bata ay nag-aasikaso na sa kanilang online class. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, naisip niya ang mga plano para sa hinaharap at kung paano niya maaaring mapabuti pa ang kanilang kalagayan. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagiging abala. Bulong niya sa sarili. Minsan, kailangan din maglaan ng oras para sa mga simpleng bagay at sa mga taong mahalaga sa atin. Habang abala sa pag-aalaga sa mga gawain sa bahay, nagkaroon siya ng idea kung paano mapapalakas ang ugnayan nila ng kanyang pamilya at ng kanyang partner na si Ram. Nagpasya siya maglaan ng oras para sa isang weekend getaway, kahit na simple lamang, upang magpahinga at mag-enjoy kasama ang pamilya. Nag-isip siya ng mga lugar na maaari nilang bisitahin, isang parke na malapit sa bayan o isang maliit na resort na hindi malayo mula sa kanilang tahanan. Ang ganitong simpleng paglalakbay ay magiging isang magandang pagkakataon upang magbanding sila, makapag-recharge at makapagbigay inspirasyon sa bawat isa. Pagkatapos ng online class ng mga bata, tinanong ni Sabrina ang mga to kung anong kanilang mga plano sa weekend. Paano kung pumunta tayo sa isang maliit na resort sa labas ng bayan? Magiging magandang pagkakataon to para mag-relax at magsaya. Talaga po, Mami? Ang saya! Sagot ni Caleb na tila tuwang-tuwa sa idea. Oo nga po. Sana may mga laro at pagkain doon. Dugtong ni Calvin na mukhang nasabik sa idea ng weekend getaway. Nakangiti si Sabrina. Sige, magplano tayo at maghanda para doon. Pero kailangan natin siguraduhin na tapos na ang lahat ng homework at ibang gawain bago tayo umalis. Ilang araw ang lumipas at nagkaroon sila ng pagkakataon na pumunta sa kanilang piniling destinasyon. Ang resort ay maliit, ngunit maganda. May mga puno at halaman, isang maliit na lawa at mga lugar na pwede maglaro ang mga bata. Ang simpleng kapaligiran ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na mag-relax at mag-enjoy. Habang ang mga bata ay abala sa paglalaro sa tabi ng lawa, si Sabrina at Ram ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ng tahimik, malayo sa ingay ng araw-araw na buhay. Ang mga simpleng bagay ay madalas na nagdadala ng tunay na kaligayahan. Sabi ni Sabrina. Oo, tama ka. Sagot ni Ram. Minsan, kailangan nating bumalik sa basics at maglaan ng oras para sa bagay na mapapasaya sa atin. Ang weekend getaway ay naging isang magandang pagkakataon para sa kanilang pamilya na magbanding at magpahinga. Ang bawat sandali ng kasiyahan at tawanan ay nagbibigay sa kanila ng bagong lakas at inspirasyon. Sa kabila ng abalang buhay at mga responsibilidad, natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali ng kasiyahan at pagmamahal. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, nagkaroon sila ng bagong sigla at pananaw sa kanilang buhay. Ang simpleng paglalakbay ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na mag-recharge at muling pag-isipan ang kanilang mga layunin at pangarap. Hindi na sila nakatuon lamang sa pag-abot sa tagumpay, kundi pati na rin sa pagiging masaya at kontento sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Masaya ako nagkaroon tayo ng pagkakataon na gawin to, sabi ni Sabrina habang sila ay nag-uusap ni Ram sa kanilang veranda. Ang mga simpleng bagay ay taga namang nagbibigay ng malaking halaga sa ating buhay. Basta't magkasama tayo at nagmamalasakit sa isa't isa, tiyak na magiging maganda ang lahat. Sagot ni Ram na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa paglipas ng panahon, ang pamilya ni Sabrina ay patuloy na lumalago at umuunlad. Hindi lamang sa aspeto ng negosyo, kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. Natutunan nilang balansahin ang kanilang trabaho at oras para sa pamilya.
At hindi nila pinapayagang malimutan ang tunay na halaga ng pagmamahal, pagkakaintindihan at kasiyahan. Kids, may ibabalita si Mami sa inyo. Masaya niyang tinawag ang kanyang mga anak. Hatid ni Sabrina ang isang balitang nais marinig ng mga bata. Ano po yun, Mami? Magkasabay na tanong ng mga ito kay Sabrina. Papasok na kayo sa regular school. Nakangiti niyang sabi sa mga ito. Agad nagtalunan ang kambal at niyakap siya. Yehey! Thank you po, Mami! Masayang-masaya ang kambal nang marinig ang balita. Halos hindi mapatid ang kanilang saya habang paulit-ulit silang yumakap kay Sabrina. Ang tagal po naming hinintay ito, Mami. Sabi ng isa, halos hindi makapaniwala. Oo nga po, Mami. Sa wakas, magkakaroon na kami ng mga bagong kaklase at kaibigan. Dagdag ng isa pa. Puno ng tuwa sa kanyang tinig. Nakangiti si Sabrina habang pinagmamasdan ang mga anak. Kitang-kita niya ang kagalakan sa kanilang mga mata at alam niyang ito nang simula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Habang yakap-yakap pa rin ng kambal si Sabrina, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ram. Nakangiti ito, hawak-hawak ang isang mga regalo para sa kambal. Parang may malaking selebrasyon dito sabi ni Ram, sabay kindat kay Sabrina. Agad na bumitiw ang kambal kay Sabrina at lumapit kay Ram.